Magandang araw, ako si RV at kasama ko ang aking mga kagrupo na sila Karil, Orlando, Jasper, and Jovi. So, andito kami para i-presenta sa inyo ang aming system entitled Our Tourist Spot Recommendation and Booking Portal Utilizing Collaborative Filtering Algorithm with Integrated Data Analytics. So, alam naman natin yung mga travelers is often nakaka-face sila ng mga challenges in finding personalized, reliable, and efficient travel recommendations. So, in response dito, let us present our study. Gumagana yung system namin with the use of recommendation and booking portal na kung saan pwedeng mag-book and explore yung users ng iba't ibang destinations and pwede rin silang mag-book ng trip nila doon sa napili nilang tourist spot. So, yung system namin is ginamitan din siya ng collaborative filtering algorithm na kung saan nagre-recommend yung system namin ng iba't ibang destinations based sa preferences ng ibang users and ratings na may similar interest. May dalawang use na gumagamit ng system. Ang una ay ang tourist spot, ay ang tourist na naghahanap ng tourist spot at mga information para makapag-book sila. Pangalawa naman ang admins na nag-handle ng information at mga tourist spot para sa ating mga users. At madali lang din itong gamitin para sa mga non-techie users. Kailangan mo lang mag-register, mag-login, para makahanap ka ng mga tourist spots at makapag-book. Ang advantage ng system namin ay nagbibigay ito ng personalized recommendation at mas pinamadali pa kapag plan ng book at trips at sa iisang platform lang. Hi, I'm Jovi Morales, developer po ng Lakbay, Pinas. So, ang una pong prosesong ginawa namin sa pagbuo ng web portal and application ay nagplano po muna kami kung ano po yung mga kailangan po naming software tools na gagamitin sa pagbuo po nito. So, sa part ko po sa pagbuo ng web portal, ang ginamit ko pong IDE or Integrated Development Environment is yung Visual Studio po. Sa front-end naman po, ang ginamit ko is HTML, JavaScript, and CSS. Then, sa back-end naman po, gumamit po ako ng PHP, then Supabase for PostgreSQL or database po. Then, gumamit naman po ako ng OpenStreetMap and search engine po. And, gagamitin po na algorithm which is yung collaborative filtering po na hybrid. So, after that po, yung sa gathering of data naman po, pumunta po kami ng Department of Tourism para makipag-usap po sa namamahala po dun sa main office po nila sa Makati. Nakipag-usap po kami dun, hingi po kami ng suggestion and mga pwede po naming ilagay na pasok po sa aming scope. After po matapos po yung sa planning stage, ang next naman po is sa design stage naman po. So, yung sa database design naman po, in-analyze po namin kung ano po yung mga kailangan po naming data na magagamit po ng mismong portal. So, example po is yung name po ng tourist spot, address, yung latitude and longitude po, which is yung location niya po sa map. Then, mga information nyo po like entrance fee, mga activities po, depende po sa lugar na list po namin. Then andun sa Supabase din po nag-i-store yung mga bookings, favorites, user profiles, etc. After that po, sa design stage, sinama na rin po namin yung mga magiging look po ng ang user side, since meron po kaming user side for web portal and admin side for web portal din po. Then sa application naman po is meron po kaming user side lang po. So sa user side po meron po kaming home, recommendation, explore, and favorites, bookings, support for contact po sa admin. Then sa user side naman po meron din pong dashboard, how many users, po. Then, sa data analytics po, kung saan po magdi-display yung mga performance po ng mga tourist spots.
After po ma-finalize yung design stage, next naman po is dun po yung sa implementation. So, after po ma-finalize yung sa mga navigation, register design, magiging look po ng portal. Implementation naman po is ginamit ko po yung collaborative filtering sa recommendation part. So, ang ginamit po naming is hybrid po siya. So, combination po siya ng user base and item base. Then, sa Explore naman po, dun ko po ginamit yung search engine. Filter po siya for region, province, and budget range po ng user. Then, preference na rin po, pwede po siya filter. For example po, cave, beach, historical, within the portal po. Same with the app. After po nung ma-implement po yon sa user side naman po, ganun rin po, data analytics, user management, then sa dashboard po. After ma-implement po yung mga bagay na yun, sa recommendation din po, nagdagdag din po ako ng cold start para po ma-resolve yung newly registered user. Since wala pa pong history yung newly registered. So, mamimili lang po siya ng preferred nyo pong category ng isang place, like cave, beach. After that, sa booking module po yung flow, pag pasok po ng Explore, magbubook po yung user. Maglalagay po siya ng date, number of packs po, then availability po ng mga lugar na available pa po. After that, mag-i-enter po ng info, then sa booking po, which is simulated lang po. So, after po ma-implement yung mga yun, same sa user and admin, after po nun, po kami ng testing phase. So, from the testing po, yung mga result po nun, in-improve po namin, inayos po namin yung mga kulang pa po, mga suggestion and such po. After that, maintenance po, since may mga bugs pa po during development of the portal, same with the app po. Ngayon po yung naging process po, feedback, then maintenance, testing, maintenance po, and yun po yung naging cycle ng development. And sa naman po, sa collaborative filtering, kung bakit ko po ginamit, sa mga tourist spot po kasi, ang madalas pong ginagamit po talaga nila is collaborative filtering, pero po siya, mostly user base po. So, pag user base po, yung history po or behavior ng isang user is kino-compare sa ibang user na may same po ng preference or may similarities po. So, ang ginawa ko naman po sa system namin, pinag-combine po namin yung user base, which is yung preference po na kino-compare sa ibang user. Yung sa item base naman po, yung preference po naman ng user is nagbe-base naman po yun sa similarities na madalas niya pong puntahan. Sa example po, si user A is madalas niyang puntahan is beach. Magre-recommend po yung system ng similar sa madalas niya pupuntahan. So, pinag-bind ko po yun para makapag-provide pa po siya ng mas accurate na recommendation. And sa mathematical naman po, ang ginagamit po ng collaborative filtering is cosine similarity. So, in mathematical way po is kino-compute niya po yung similarities ng user A, then user B, then yun po yung magiging output na i-recommend po ng algorithm. Yun po. Hi, I'm Harold, ang co-developer ng Lakbay Pinas mobile app version. Unang-una, ang ginamit kong software tool ay Android Studio. And ang mga programming languages naman na ginamit ko is Kotlin, Jetpack Compose, and Supabase. Paano ko nga ba siya in-implement sa pag-develop ng app? Unang-una, ginamit ko yung
Jetpack Compose para sa pagbuo ng UI ng mismong app. And para sa back-end niya, which is yung pinapetch yung mga data, gumamit ako ng Supabase which is connected sa web namin. In short, kung ano ang nangyayari sa web namin is connected mismo sa mobile app namin.